Kung ikaw ay isang worship leader or backing vocal, tapos pumapalya ka mag-hit ng mga high notes, o kaya naman ay hirap ka mag-deliver ng lyrics ng isang kanta, so para sa iyo ang video na ito. Paalala, ang guide na ito ay sadyang ginawa upang bigyang kaalaman ang mga nagsisimula mga worship team at individual. Lahat ng aking ibinabahagi ay base sa aking mga natutunan at personal na karanasan bilang isang music director at tagapagturo. Pag-uusapan po natin ngayon yung mga pagkain at inumin na nagiging reason kung bakit minsan or sabihin na nating madalas nagkakaroon ng pagkapaos or pagkamanat, pagpupyok, pagkasamid, ta's minsan hirap ka makabot ng mga high notes kahit yung mga mabababa. Yun, proceed na po tayo. Nangunguna po sa ating listahan yung paborito ng mga Pinoy siyempre, caffeinated drinks. So ang best example natin dyan, walang iba kundi kape. Yung mga inumin kasi na may mga caffeine, nagko-cause yan ng dehydration. Siyempre, manghihina yung katawan mo niyan. Imagine mo na lang, sasalang tayo sa stage ng more than 20 minutes. Pero ilang minuto pa lang parang lobat ka na. Kaya kapag nandun ka na sa mga high notes, ayan, kapos ka na rin sa hininga. E paano kung hindi lang isang beses yung may high notes, di ba? E di mas malaki na yung magiging problema natin. Kaya dapat, bawas-bawasan natin yung pagkakape, lalo apektado din yung tulog mo niyan. Okay? Pangalawa naman po, at para sa akin ay kailangan talagang agad ipagbawal sa mga worship leaders at mga nagba-backup yung pag-inom ng malamig na tubig. Ito delikado talaga dahil pwede talaga itong makasira ng areglo ng buong team, lalo na kung sobrang lamig ng iniinom mo. Yung pag-inom kasi ng napakalamig na tubig, nagko-cause yan ng pagtigas ng muscles, or yung tinatawag nating vocal cord. Kaya bigla tayo na mamaos. Mas madalas kang iinom ng mga malalamig, mas mabilis kang mapapaos. Para sa akin, napakapangit na maging excuse ng isang worship leader na kaya hindi siya makakapagpakanta ay dahil nagkaroon siya ng pagkamanat or pagkapaos. Kaya kailangan talaga mag-adjust. Next naman sa ating list yung soda or mga carbonated drinks. Ito medyo combo package yung damage kasi aside sa hindi na siya healthy sa internal organs natin, nagkakos pa siya ng pagbe-burp. And I'm pretty sure na pag iinumin natin 'to dapat malamig, 'di ba? So, pwede rin siyang mag-cause ng pagkapaos. Triple yung atake niyan sa atin. So, kailangan natin siyang iwasan. Pang-apat naman ay yung family of milk, yogurt, cheese, and other dairy. Totoong healthy yang mga yan, pero yung contents kasi ng mga products na yan, nakakapagpalapot ng laway na hindi rin yan nakakatulong sa ating pagkanta. Same lang din yan sa panglima sa list natin which is yung chocolate. Ayan, so maraming mga babae guilty diyan siyempre 'pag nakakita ng chocolate talaga naman gusto bakbakan agad, 'di ba? Puwede namang i-take yan after na ng gawain. Next sa ating list, yung mga junk foods, aray ko po. Well, ang hirap talagang iwasan yan lalo na kapag may mga kasama tayong bibili ng mga paborito nating chichirya. May mga kasama kasi tayo minsan sa team na parang nananadya, 'di ba? Ang kaso lang, hindi talaga siya maganda sa health natin. Saka iwasan talaga natin 'to kasi, lalo 'pag malapit ka ng sumalang sa stage. Kasi yung mga granules niyon or yung mga small particles, pwede magbara sa lalamunan. Siyempre 'pag nangyari yun, aside sa pangangati, mahihirapan ka na din mag-deliver ng lyrics. Ganyan din halos yun mangyayari kapag kumain ka ng pulburon, uubuhin ka talaga diyan. Next naman ay peanuts. Same lang din yan sa mga junk foods, pwede magbara sa lalamunan yung kinakain. Naku, iwasan niyo po talaga yan kasi lalo 'pag may mga recording kayong gagawin. Itong susunod naman, talaga naman para sa mga sobrang tigas ng ulo. Kapag alam kasi natin na meron tayong allergy sa isang pagkain, 'wag na nating ipilit lalo na kung Saturday na ngayon. Tapos ang gagawin natin, idadaan natin sa prayer na, "Lord, kakainin ko po itong bawal sa akin pero please 'wag mo po akong hayaang magkasakit." Hay naku kapatid, praise God kung papakinggan tayo ng Lord sa ganyang klaseng panalangin. 'Wag na kasing matigas ang ulo. Yung last naman natin, actually hindi ko na dapat siya isasama pero for the sake lang ng dagdag kaalaman, ayan, yung alcohol. Same lang din yan ng una natin nabanggit, nagko-cause yan ng dehydration, okey? May iba pang pagkain na hindi ko na sinama dito sa slides tulad ng sobrang pag-take ng fried foods, kasi siyempre hindi magandang oily food sa atin. At yung sobrang pag-take ng mga citrus fruits at spicy foods dahil nagko-cause din yan ng acidity.
Ayan. Siyempre, hindi naman tayo matatapos na puro bawal na lang, 'di ba? So dito naman tayo sa mga recommended na inumin at pagkain bago ang rehearsal or bago yung actual na praise and worship. Yan. Nangunguna sa listahan natin siyempre ang warm water. Ito talaga yung the best. Kasi nare-relax yung lalamunan natin. Tapos name-maintain pa niya na hydrated yung ating mga katawan. Next naman sa listahan natin, walang iba kundi yung ating mahiwagang salabat or pinakuloang luya. Ito yung ginagamit ng mga karamihan sa mga artist para ma-maintain yung condition ng voice nila. And take note mga kapatid since wala siyang caffeine, hindi ito magkakos ng dehydration sa katawan. Medyo hindi nga lang maganda talaga yung lasa niya, especially pag una mo siyang iti-take. Pero pwede mo siyang lagyan ng honey kung gusto mo medyo magkaroon ng tamis yung yung inumin na yon. And then ayan, fresh fruits and vegetables. Wala na tayong question dito syempre. Yan yung dapat na kinakain, hindi yung mga junk foods. Pero medyo wag lang masyado sa mga prutas na mayaman sa vitamin C kasi nga dahil dun sa acid niya. Yun nga lang, karamihan sa mga kabataan ngayon, sineset aside na ang gulay or yung mga isda kasi mas gusto na ang pansit canton, di ba? Yung pinakahuli naman na sa listahan natin, chicken, fish, and meat, ayan. Kahit anong luto basta 'wag lang sanang laging fried. Aside kasi sa healthy yang mga 'yan, lalakas pa yung immune system natin, 'di ba? Kaya sure na mako-condition hindi lang yung boses mo, kundi yung buong katawan. Siya nga pala mga kapatid, may warning lang pala ako pagdating sa mga worship leaders and mga backing vocals. Yung ginagawa natin pag-clear ng throat, yung parang pipilitin mong umubo pero wala ka naman talagang ubo. Yung ganito. Yung yung normal na ginagawa natin na para makabuelo tayo sa pagkanta, sobrang delikado niyan, ha. Hindi siya nakakatulong na ma-recover yung boses natin. Actually, niya na mag-vibrate yung vocal cord natin na nagko-cause ng tissue damage. Kaya iwasan niyo yun. Mas maganda pang uminom na lang kayo ng tubig. Take note lang mga kapatid, hindi naman ibig sabihin na totally bawal mo ng i-take yung mga pagkain or inumin na nabanggit natin. Kailangan lang talaga ng tamang disiplina, tapos kailangan talagang iwasan lalo na 'pag malapit na yung rehearsal or yung actual na praise and worship. Makakabuti din na mag-check ka ng mga vocal lessons online para lalo kang matuto. Siyempre kung mahal natin yung ating paglilingkod sa Lord, kailangan ingatan na talagaan din natin yung mga tools na ginagamit natin para paglingkuran siya. Okay. So yun lamang po mga kapatid, nawa may natutunan ulit tayo dito sa lesson natin na karagdagang kaalaman sa pagwo-worship lead. Gagawa pa po ako ng mga ibang mga guides regarding worship ministry na pwede niyong gamitin sa mga church niyo. Abangan niyo na lang po. Salamat po sa pakikinig.